Buod ng Kwentong Alamat ng Marikina ni RDCS. Hango sa May Liwayway Stories. May isang sirena na nagngangalang Marina. Siya ang itinalaga ng diwata ng kalikasan, ang pinakamataas na diwata, na maging tagapangalaga at tagapagbantay ng ilog. Ibinibigay niya ang pangangailangan ng mga tao sa nayon, tulad ng mga isda na ikinabubuhay ng mga tao dito. Siya rin ang nagpaparusa at nagtataboy sa mga taong gumagawa ng masama, lalo na sa ilog. Sa kanyang pangangalaga, halos lahat ng pangangailangan ng tao ay kanyang ibinibigay. Sa ilog din kumukuha ng ikinabubuhay ang mga mamamayan dito. Isang araw, dumating at dumalaw si Shera, isa ring diwata at tagapangalaga ng bundok. Ipinagmayabang niya ang bago niyang sapatos na ubod ng ganda at kumikinang pa. Ipinagmalaki at ipinagmayabang ni Shera kay Marina ang bago nitong sapatos na ginagamit sa pag-iikot sa kabundukan. Kinutiyan niya si Marina na kahit kailan ay hindi siya makapagsusuot nito dahil sa wala siyang mga paa. Ngunit sa kabila nito, matapang na ipinagmalaki ni Marina na makapagsusuot din siya ng mas maganda at mas makinang na sapatos kumpara sa sapatos na suot ni Shera. Hindi naman naniniwala si Shera, ngunit mapilit si Marina, kung kaya nagkasundo ang dalawa. Sa loob ng isang linggo, babalik si Shera at titignan ang sinasabi ni Marina na mas maganda at mas makinang na sapatos na mayroon siya. Hindi mapakali sa kakaisip si Marina kung paano siya magkakaroon ng mas maganda at mas makinang na sapatos na mas higit kay Shera. Isa sa mga naisip niya ay kausapin ang diwata ng kalikasan. Alam niyang gamit ang kapangyarihan nito ay maibibigay sa kanya ang nais niya at kanyang kahilingan. Ngunit hindi ito nangyari. Bagkus napagsabihan pa siya ng diwata ng kalikasan na huwag mananghili sa diwata ng bundok ng Shera. Nakaramdam ng selos at inggit si Marina dahil sa palagay niya ay si Shera lamang ang paborito at pinapabura ng diwata ng kalikasan. Lumipas ang mga araw, ngunit wala pa ring sapatos si Marina. Kung kaya inutusan niya ang mga mamamayan sa kanyang lugar na igawa siya ng ubod ng ganda at sobrang kinang na sapatos. Hindi makatanggi ang mga mamamayan dahil kung hindi nila ito gagawin, wala silang isdang mahuhuli na kanilang ikinabubuhay at kinakain. Kung kaya, nagsama-sama ang lahat ng mamamayan sa pag-iisip at pagbuo ng sapatos para sa sirena, gamit ang mga materyales na makikita sa kanilang lugar. Ngunit, sa una nilang gawa, hindi ito nagustuhan ni Marina, kaya pinabalik at inutusan niyang muli silang gumawa. Malungkot na bumalik sa nayon ang mga mamamayan at nag-isip ng iba pang pamamaraan sa pagbuo ng sapatos. Sa kanilang pag-aaral, gumamit sila ng balat ng hayop at nilagyan ng iba't ibang palamuti. Sa araw na kanila na itong ipakikita sa Serena, ang kanilang nasumpungan ay ang diwata ng kalikasan. Hinanap ng mga mangingisda ang Serena, ngunit ang sinabi sa kanila ng diwata ng kalikasan na pinabalik na niya ito sa dagat kung saan ito nagmula. Hindi daw makatarungan at karapat-dapat sa kanila ang ginawa ng Serena. Ipinagbilin din niya sa mga mamamayan na malaya silang makapangisda at manghuli sa ilog. Laking tuwa ng mga mamamayan sa narinig nila mula sa diwata. Di naglaon ang kaalaman at kasanayan ng mga mangingisda sa pagbuo ng sapatos ay kanilang nagamit upang magkaroon pa ng isang kabuhayan, ang paggawa ng sapatos. Bukod sa pangingisda, sila rin ay nagbebentanan at nangangalakal ng mga sapatos na matitibay at magaganda ang disenyo. Nakilala at umunlad ang kanilang bayan. Dahil dito, ang kanilang bayan
na tinawag na pamayanan ni Marina ay di naglaon ay naging Marikina. Buod ng Kwentong Alamat ng Marikina ni RDCS. Hango sa May Liwayway Stories.